Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito ang mga kaabang-abang na hindi nyo dapat papalampasin sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. Dahil nabaril ni Marcelo si Juancho, kaya galit na galit si Don Facundo at pinagbabaril ito si Marcelo. Pero hindi nagtagal, nagsindatingan naman ang grupo nila Ramon upang lusugin nga sila ni Don Facundo. Agad nga itong umalis si Don Facundo sa bodega at dali-dali niyang pinuntahan ang mansyon dahil nag-alala nga siya sa kanyang asawa at ang kanyang apo na si Catherine, at iniwan na kay Maduna ang nabihag nila na sila Tanggol at ang mga kaibigan nito. Kaya naman nang nakaalis na si Don Facundo, nagmamakaawa si Tanggol kay Maduna, natutulungan ito dahil nangako nga si Maduna na kapag nasaalanganin nga si Tanggol ay tutulungan niya ito. Ngunit hindi nakikinig si Maduna. Tinutukan niya pa rin ng baril si Tanggol. Pero sa huli, binaril din ni Maduna ang lubid ni Tanggol, kaya ito nakawala. Agad namang sinabi ni Maduna kay Tanggol na bilisan nilang makaalis dahil baka maabutan pa sila ni Don Facundo. Kaya malaking pasasalamat ni Tanggol kay Maduna at tinulungan na rin ni Tanggol ang kanyang mga kaibigan upang makawala ito sa mga lubid. Habang sila Ramon naman na nakapasok na sa loob ng mansyon ni Don Facundo ay walang awang pinagbabaril ang mga tauhan nito hanggat sa ginawa nilang hostage si Senyor Bettina at si Catherine at ang iba pang mga kasambahay nito. At nang tinanong na nga si Senyor Bettina kung saan si Facundo, ngunit hindi ito nagsabi ng totoo. At dahil bumilang si Ramon ng pangatlo, dahil hindi pa rin nagsusumbong sila Senyora Bettina at Catherine, kaya si Pasing na lang ang nagsabi kung nasaan si Senyor Facundo. Kaya nagpapasalamat si Olga dahil sinabi ni Pasing kung nasaan si Senyor Facundo, pero sa huli ay binaril pa rin ito ni Olga. Kaya sumigaw na lang si Senyora Bettina nang nawala na si Pasing. Pero hindi nagtagal, dumating naman si Senyor Facundo galing sa bodega. Ngunit unti-unti na ring nawawala ang mga tauhan ni Senyor Facundo dahil sa dami ng tao ni Ramon. Pero lumalaban pa rin si Senyor Facundo kay Ramon at nakipagpalitan ito ng bala. At dahil hindi mahuli ni Ramon si Senyor Facundo dahil nakatago ito, kaya naman sinabi ni Ramon na kapag hindi lumabas si Senyor Facundo ay tatapusin na nga niya ang asawa nito at ang apo. At dahil sa takot ni Senyor Facundo na madadamay ang kanyang pamilya, kaya dahan-dahan nang lumabas sa tinaguan niya at itinaas niya ang kanyang kamay. Pero nagpromise naman si Senyor Facundo sa kanyang asawa at sa kanyang apo na magkakawala sila. Ngunit sabi ni Ramon, hindi na sila makakawala dahil dito na nga daw sila ililibing. Kaya sinabi ni Senyor Facundo kay Ramon na ibibigay niya lahat ng pera at kung ano-ano pa ang meron siya kapalit ang paglaya ng kanyang pamilya. Ngunit sinabi lang ni Ramon na hindi niya kailangan ang pera dahil buhay ang kapalit sa pagbaril niya sa kanyang papa na muntikan na itong mawala sa kanya. Kaya wala nang nagawa si Senyora Bettina kundi humingi ng tawad kay Catherine dahil hindi siya nakikinig sa kanyang apo. Habang sila Tanggol naman ay nakalabas na sa bodega at kasama si Maduna. Ngunit nakaengkwentro nila ang mga tauhan ni Ramon at pinagbabarit sila. At dito na nga natamaan si Maduna, pero tinulungan pa rin ito ni Tanggol na makatayo at inilakad ito ni Tanggol. Kaya nang makita nila ang truck sa unahan, dali-dali nila itong pinuntahan. Ngunit pinagbabaril sila at dito na nga natamaan si Elsa dahil nilabanan ni Elsa ang mga tauhan ni Ramon. Pero dito na nga dahan-dahan na si Elsa na nawala. Kaya naman umiyak na lang si Tanggol habang naalala niya ang kabaitan ni Elsa. At masakit man sa kanya na iwanan ang katawan ni Elsa, pero wala na silang magawa kundi sumunod kay Maduna sa alam na daanan upang makalayo na nga sa mansyon. Pero babalik kaya sila Tanggol at Maduna upang tulungan si Senyor Facundo? At saan naman kaya napunta si Marcelo dahil nawala nga ito habang nakatalikod si Maduna? Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan
dito lang sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, share at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood.